Sa aking paglalakbay sa kagubatang ito ay dito ako napadpad sa maliit na ilog na to. Namangha ako sa kagandahan ng mini pools na ito kasi napakalinaw ng tubig nito at malalaking bato. Ang maliit na ilog na ito ay napapaligiran nito ng matataas sa bundok at malalaking bato. Pero hindi ko pala alam, may nagbabantay pala sa maliit na magandang ilog na to. At ito na nga, pagdating ng alas 9 ng gabi, habang kumakain ako, bigla na lang ako dinumog ng taong aswang na to. Sa pagkakataong ito ay muntik na ako natudas, dito nakipagbunuan ako at naglaban ako sa taong aswang na to. Pero nang binigyan ko to ng pagkain, kumain ito na para nagugutom na tao. Kumuha ito ng 2 bato at pinukpok niya to. Ano kayang ibig sabihin nito? At ito na ang pinakahintay ninyo na gusto ninyo mangyari sa akin sa kagubatang ito. At samahan nyo ako sa pag-overnight ko dito. Bago pa man ninyo matunghayan ang bidyong ito, ay ipapakita ko muna kung gaano kaganda ang paligid nito. At dito na rin ako nag-umpisa sa pagtayo ng aking tent. Umuulan sa pagkakataong ito, kaya nangangamba rin ako dito baka lumaki ang baha, pero pinagpatuloy ko pa rin ang pagtayo ng aking tent. Kapansin-pansin dito na palakas na ang ulan, kaya paniguro ko na makabit ko na ang luna o trapal. At dito, natapos ko na rin ang pagtayo ng aking tent. Ngayon makikita yun na kung gaano kaganda ang pinuntahan kong ilog. Pakasarap sa pakiramdam pag napuntahan mong ilog na to, tsak matatanggal ang pagod mo pag nakarating ka dito.
ito na, ready na ako para magluto kasi imigit alas 5 na ng hapon. At dito, para malinis ang sinaing ko, ginawa ko pang sala ang damit ko, pero nilabahan ko muna ito. At ayun, nakasalang na tayo ng sinaing. Sinampay ko muna ang aking damit sa taas ng apoy nito para may damit ako mamaya. At ayun, tambay muna tayo ng kunti habang naghihintay na maluto ang sinaing para maya-maya lang ay magluto na tayo ng ulam. At ito na, malapit na sumapit ang alas 6 ng gabi. Kaya naman ihaw na tayo ng garne para maya-maya lang ay kakain na tayo. Dito, rinig na rinig ko na ang mga tunog ng hayop sa gubat na to. Padilim na ang paligid ko, pumahina lang loob ko, hindi ko kayang gawin ito. Hindi ko na makita ang paligid ko, kaya naman sinitap ko na ang mga ilaw nito. Sinuot ko na ang aking damit kasi randam ko ng lamig nito at para maya-maya lang kakain na tayo. At ito na, umpisahan ko na ang pagkain dahil maghahating gabi na rin ito.
At ito na ang pinakahihintay ninyo na gusto ninyo mangyari sa akin sa kagubatang ito. Ika nga, sabi ko kanina, napakaganda at napakaliwalas ang ilog na to. Pag pumunta ka dito, tanggal ang problema mo at pagod. Pero pagsapit ng gabi, may nagbabantay pala sa ilog na to. Habang kumakain ako dito, may nagmamasid na pala sa akin nang di ko alam. Kaya ito nang sumunod na nangyari, dinumog na lang akong bigla, kaya grabing nervyos ko sa pagkakataong ito. Grabing takot ko sa pagkakataong ito. Halos hindi ako makakilos dahil malalim din ang tubig dito, kaya wala akong magawa kundi lumaban na lang. Kaya naman ang nasunto ko to na pinakamalakas kong kaliwa, medyo humina ito. Pero sa pagkakataong ito, malakas pa rin talaga ang aswang na to. Tapos bigla akong kinagat sa likod nito. Kaya ito, nakakuha ko ng tsimpo na puro ako ito, nahampas ang ulo nito sa bato. Kaya ito, nahilo ito ng saglit, kaya naman sigaw ng sigaw ako ng tulong nito. Pero sa mga oras na ito, ay walang makakatulong sa akin sa gubat na to. Nang napansin ko ito na parang humihina na, kinuha ko agad ang lubid ng aking trapal. Tinalian ko ang dalawang kamay nito. At sigaw ng sigaw pa rin ako ng tulong, pero walang lumalapit sa akin para tulungan ako sa mga oras na to. Pagkatapos ko tinali ito, kinuha ko ang aking camera. Buti na lang naka-record dito. At ito, tuluyan na rin itong nahilo ang aswang na ito. Pero may lang nakagising na rin ito. Buka pare. At naisipan ko itong bigyan ng pagkain at maya-maya lang ay kumain ito na parang gutom. At hindi pa rin ito nakagising, kaya naman sinubuan ko nito. At dito na ako naawa sa tao na ito. Hindi pala ito tunay na aswang, kundi taong gubat lang na gutom. Kaya naman pinakawalan ko ang taong ito.
Pero sa mga oras na ito, hindi pa rin ako nagtitiwala. Kaya naman kumuha ako ng malaking bato nito. Halos mabulunan dito sa gutom. Pero maya-maya lang ay hinabol na naman ako nito. Kaya naman pumasok ako sa aking tent at hinanda ko ang aking sandata. Malapit! At sinasabihan ko itong na huwag lumapit kasi pag lumapit ito, hindi ko na talaga ito sasantuhin. Oh? Malapit! Pero lumapit pa rin ito. Kumuha ng 2 bato at pinukpok niya to. Pagkatapos, lumayo na ito sa akin. Nakahinga ako ng malalim nito. At nilapag ko ang aking kamera tapos ginaya ko to ang pagpukpok sa bato. Ito naisip ko na ayon ng sign na gusto niya makipagkaibigan sa akin. Dahil siguro na pinakain ko ito, ayun pala ibig sabihin ang pukpok niya sa 2 bato. At ngayon, kampante na rin ako dahil lumayo na ito sa akin. Wala na mga par. Mga par, wala na mga par. Nag-alis na mga par, naglayo na. At pumasok na ako sa aking tent. Pagtingin ko sa orasan nito, ay alas 9 na pala ng gabi. At ito, nagtamo ako ng maraming sugat at bukol sa aking katawan. At hindi pa ito matatapos ang nakakatakot na pangyayaring ito. Dahil dito ako matutulog, kinaumagahan ako mag-uwi. Mag-alas 10:30 na mga par. Matutulog na ako mga par. Basta yung damit ko mga par. Ito, basa ang damit ko, kaya matutulog ako itong nakahubad. Kaya yung bag ko na lang ang ginawa kong kumot para hindi malamig. Ikat ko na lang ang bidyong ito dahil sa sobrang haba na. Hintayin nyo na lang ako pagsapit ng umaga.
At ito, pagising ko, 2:47 na naman madaling araw. At pulang-pula ang mata ko nito, halos hindi ako makatulog dahil sa nangyari sa akin kanina. At ito nga, narinig ko na naman na may pinukpok na bato. Ibig sabihin lang, dyan lang siya sa tabi ko. At ito, natulog na lang ako dahil alam ko hindi na ito mga alam sa akin. Pagising ko nito, 4:50 na ng madaling araw. At tinintay ko na lang nga ang pagsapit ng umaga nito, mga lubat na ang mga ilaw ko. At ayun, pagkagising ko, painit na ako ng tubig para magkape na tayo. At ayun, kumulo na ang tubig, pwede na tayo magkape. Tahimik na dito at maliwalas na dahil umaga na ito at banayad na ang lamig nito. At hinahanap ko ang dumumog sa akin kanina, ngunit hindi ko na ito makita. Kaya naman ligpit na tayo dahil mataas na ang araw nito. At baka bumalik pa ang tinatatakutan ko.
Ang payo ko lang sa inyo, pag naligaw kayo dito ay doble ingat lang at talasan ninyo ang mga mata nyo sa paligid nito. Baka kasi katulad ng nangyari sa akin, maranasan nyo sa mga araw na ito. At ipangangako ko na babalik ako sa lugar na to at hahanapin ko ang taong ito.